Dahil sa matinding ashfall, hindi na mapakinabangan ang maraming pananim sa Albay. Aanihin na lang sana ang mga gulay pero nabalot pa ng abo. Live mula sa Ginobatan, Albay, nagbabalik si Mon Galvez. Mon, nakakausad man lang ba sa paglilinis ng abo ang ating mga kapatid dyan? Actually, Julius, wala pa rin naman talagang tigil ang ginagawang paglilinis sa ilang bayan dito sa Albay matapos nga yung naranasang ashfall nitong weekend. Pero kasi sa tindi ng naranasang ashfall, parang hindi maubos-ubos yung dami ng kapal at nanikit na abo dito sa mga apektadong lugar mula sa nag-aalborotong Bulkang Mayon. Pinasok ng News 5 ang barangay Tumpa sa Kamalig, Albay. Isa ito sa mga lugar na pinakamalapit sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Pero habang binabagtas namin ng daan, maya't mayaring nagsi-zero visibility. Bawat bahay, balot pa rin ng makapal na abo. May ilan nga kaming naabutan na nililinis ng tubig ang kanilang bubong, pero muli ring nadudumihan kapag may dumaraang sasakyan. Bukod sa mga establishmento, pinaka-apektado rin ang mga pananim. Sa drone video ng News 5, halos namuti na ang tanimang ito ng mga pechay. Pati ang mga palay na aanihin na sana sa katapusan, napuno na rin ng mga dumikit na abo. Ang magsasakang si Arnel, naabutan pa naming pinipita sa mga tanim na okra. Pero hindi para ibenta, kundi para gawin na lang daw pataba. Hindi naman bibilin yan. Bakit? Abo na sir. Wala nang Hindi na bibili maagapan? yan. Hindi na. Pag ganyan, wala na yan. Tuyo na yan. Bago lang asphalt sana kunin ko yan. Paso, kaso? wala na. Hapon na eh. Halos lahat ng ibang pananim sa lugar, ganito rin ang sinapit. Kaya mga magsasaka, hindi malaman kung paano pa makakabawi. Pagkakataon na sana para kumita eh. Yung dapat sana is nasa 20k kada isang harvest is nawala na. Sa tansya ng Barangay Tumpa, aabot sa 100 magsasaka ang apektado sa naranasang ashfall mula sa Bulkang Mayon. Sa unang tingin, hindi mo na makita yung mga tanim na okra dito sa lugar. Paano ba naman? Nabalot na kasi ito ng makapal na abo. Kuha tayo ng ilan ha. Pitas tayo. Dito, malalaki na sana yung mga okra, pero talaga nanikit na yung mga abo. Kahit hugasan, hindi na daw mapakinabangan, lalo't tila nasunog na ito dahil sa abo. Isa sa naiisip na solusyon dito ng lokal na pamahalaan, magpatupad ng Cash for Work program para matulungan ang mga apektadong magsasaka kasabay ng paglilinis. Hindi pwedeng isa, dalawa, 3 araw lang linisin. Habang may dumadaan na kalsada, sasakyan, talagang sumasabay sa hangin ang alikabok. Then kung mula naman, medyo delikado din sa mga sasakyan, lalo na sa mga motor, at madulas ito. Kaya kailangan po ito matanggal. Sa katabing bayan na Ginobatan, tila kinumutan na ng abo ang halos buong bahagi ng bayan. Pati na mga puno sa paanan ng bundok, nagkulay abo na rin sa tindi ng ashfall. Kaliwat kanan pa rin ang paglilinis sa lugar. Tulungan na nga sa flushing ang mga fire truck mula sa mga bayan, lungsod at probinsya sa Bicol. Ang problema, malaking hamon pala ang supply ng tubig sa Ginobatan tuwing tag-init. Yung source baga namin, puro nasa spring din. Hindi naman kami nag-ano ng mga water treatment. Magde-develop din po ang LGU ng other sources, water sources para ma-augment yung shortage po ng tubig po. Syempre yung mga fire hydrant namin, doon kukuha yung mga fire truck natin sa mga constituents kasi syempre nagrereklamo ng mahina. Kahapon, pinuntahan ni Albay Governor Noel Rosal ang barangay ng Meisi sa bayan ng Daraga. Dito kasi nakita ang makapal na volcanic deposits na galing sa pyroclastic density current o uson. Mahigit 100 metro raw ang lalim nito. Pangamba ng provincial government, malapit na ito sa extended danger zone sa lugar. Kaya binabalak nila, ilikas ang mga residente sa kalapit na barangay kahit wala pa sa alert level 4 ang bulkan. That's in the boundary of the 6 kilometers permanent danger zone. Pero maraming nagtatanim doon. Pag hindi natin ito na agapan, hindi natin ito binang aksyon, delikado na sa next lahar flow, baka bumaba pa ito. Una na nagbabala ang PHIVOLCS, pwede pang maulit ang naranasang matinding ashfall, lalo't nakataas pa rin sa alert level 3 ang Mayon.
Julius, sa tindi ng naranasang ashfall, lahat ng 44 na barangay dito sa bayan ng Ginubatan ay talagang naapektuhan o nabalot ng makapal na abo. Gaya na lamang sa likuran ko, no, or dito sa kinatatayuan namin, talagang parang eksena sa lumang pelikula yung itsura dahil talagang halos kulay puti, no, or kulay abo ang bawat makikita mo dito sa area. Mula dito sa halaman na nasa gilid ko, talagang naninikit na, no, yung mga abo dyan, hanggang sa mga bahay naman na nasa aking likuran, talagang hindi maalis-alis yung mga abo na nandyan din. Marami mga residente, mahigit 1 oras sa kami nandito na nagpipilit linisin yung area, pero parang wala ring nangyayari dahil naman yung katabing kalsada nito halos nadadaanan din, no, at talagang napupuno lamang ng abo sa tuwing nadadaanan nila yung mga naiipon naman sa kalsada. Kaya nagbabalikan lang din na nagbabalikan yung mga abo. Kailangan talagang gawin dito ay talagang hakutin or talagang i-grader eventually and then dalhin nga, no, sa ibang lugar itong mga abo para hindi na talaga siya magpabalik-balik at maipon lamang dito sa mga apektadong residente. Ilan sa mga panawagan ng mga residente maging ng lokal na pamahalaan, bukod sa mga pagkain at inuming tubig, kailangan na rin daw nila ng mga karagdagang gamit panglinis gaya ng pala, pati nga asarol at walis para makatulong din daw sila kahit papano sa ginagawang clearing operations and flushing ng pamahalaan. Julius. Mon, may balak ba ang FIVOX o yung lokal na pamahalaan na mas palawakin pa yung coverage ng permanent danger zone? Dalawang bagay yan, Julius, no? Sa punto ng FIVOX, lahat daw is possible dito sa nangyayaring ito. Ibig sabihin, anytime pwedeng itaas sa alert level 4 itong estado ng Bulkang Mayon, oras na maabot nito yung mga parameters na magsasabi na talagang tumitindi, no, yung pag-aalboroto ng naturang bulkan. And eventually, i-extend na nga talaga yung danger zone from 6 km to extended 7 to 8 km na bawal pasukin muna at panirahan ng mga residente. Habang ang lokal na pamahalaan, particularly ang Albay Provincial Government, ang sinasabi nila rito, dahil sa nakita nila dun sa Miisi Gully, talagang parang nangangamba sila, kakapa-kapa, dahil malapit na ito halos dito sa mga iba pang mga barangay na nasa 7 km extended danger zone na baka magtuloy-tuloy yung naturang lava flow dun sa nakita nilang extent ng pyroclastic density current o uson. Kaya they are planning to check, no, kung yung ilang barangay malapit doon sa Miisi Gully, kahit wala pang alert level 4, baka kailangan na daw ilikas. Pero ito ay pinag-aaralan pa rin muna sa ngayon. Napakahaba na kasi ng inabot nitong nakaraan na weekend na lava flow. Umabot niya sa mahigit 5 kilometers. So halos maabot niya na yung 6 kilometers na permanent danger zone. Julius. Mon, pag tinitingnan namin sa telebisyon, no, ang dating parang snow yung nasa likod mo. Pwede mo ba sa amin ipakita kung gaano kalalim yung abo diyan sa yung paligid? Oo, actually, Julius, para siyang snow kung titignan. Pero ipakita ko lang sa inyo dito sa mismong sahig, itong kalsada kasi, pag in-stop mo yung feet mo or pinadjak mo, talaga makikita mo, no, yung dami at kapal talaga ng mga abo dito sa lugar. At ito yung kanina pa talaga winawalis ng mga residente, pero ilang ulit na, kaya sapatos ko color black, namuti na talaga siya, no, sa kapal ng abo. Around 1 to 2 inches ang sinasabi ng government based sa kanilang observation din dito sa area, dahil nga sa kapal ng abo na ibinagsak dito sa naranasang pag-aalboroto or pagkakaroon ng PDC or uson nitong nakaraang Sabado. Julius. So maganda rin, no, na isama sa mga donation kung sakali may mga gustong magpadala ng mga gamit dyan, mga face mask kasi ano yan delikado sa mga may asthma. Ay oo, Julius, kasi again baka akala ng mga tao para siyang snow, talagang nakakatuwa, no, lalo kapag may bumabagsak na ganitong klaseng abo. Pero mga kapatid, paalala ho ng pamahalaan, hindi ho safe yung ganitong exposure sa abo. Kaya tayo talaga naka-jacket kasi nga kahit yung pagdikit sa balat, makatiho siya, no? Yung asupre talagang hindi ho safe kahit sa mata. Kapag too much exposure, hindi ho ligtas para sa bawat isa. Kaya dapat talaga nakasuot pa rin ng face mask at ang paalala nila, stay indoors muna kahit papano para nga less exposure sa ganitong klaseng abo habang hindi pa tuluyang nalilinis ang mga ito. Julius. Maraming salamat, Mon Valves, at mag-iingat kayo dyan. Mga kapatid, Julius Babaw po
Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.